So welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay pag-uusapan natin ang mga disappointment ng mga OFW dito sa Poland. Dito ako sa Malbork, Poland. Isa sa kilalang city or small city rin dito sa Poland kung saan matatagpuan ninyo ang Malbork Castle. So, ang Malbork Castle ay isa sa pinakang malaking bricks na castle sa buong mundo. Makikita nyo frozen yung ilog na nandito sa gilid or sa aking likuran. At ito yung realidad dito sa Poland during winter season. At ngayon ay -11 dito sa Malbork. So pag-usapan nga natin yung mga disappointment ng ating kapwa OFW dito sa Poland. Dahil nga parami ang mga kababayan natin dito sa Poland na nagbabakas sakaling gaganda ang buhay nila katulad ko. At ano-ano ba yung mga disappointment? So, ang isa at unang-unang disappointment sa Poland bilang isang OFW ay ang mababang sahod o mababang kita ng mga OFW kasi nga maraming mga promises ang agency. Siyempre dyan napapasok yung agency, yung pagre-recruit nila, kung paano nila nakuha si kabayan o kung saan man nakuha si kabayan. So siyempre maraming promising, malaki ang sahod, euro ang sahod. Pero ang realidad kapag sumahod na kayo ng zloty ay mas malaki pa yung ginastos ninyo sa placement fee at papunta dito sa Poland kaysa sa sahod ninyo monthly. Kaya maraming nadidisappoint or nadidismaya na mga kabayan or mga OFW dito sa Poland. Siyempre hindi lang OFW kundi ibang foreign workers din. Ang ikalawa sa disappointment ng ating mga kapwa Pilipino or kapwa OFWs dito sa Poland ay ang mahirap na kondisyon ng trabaho. Kasi nga, yung iba ay hindi aware na ang trabaho dito sa Poland ay mostly skilled job. So yung iba nga ay pumupunta lang dito, nakikipagsapalaran at sinasabi lang nila sa kanilang employer or agency na may experience sila sa ganung field. Kasi nung mga unang taon dito ay hindi ganun kahigpit ang qualification dito sa Poland. Kaya si agency, syempre business niya yan, tanggap lang siya ng tanggap at syempre kita niya yan kapag meron silang na-recruit na tao, matik na meron silang income. Kaya yung ibang mga kababayan ay nadi-disappoint sa kondisyon ng trabaho kasi lack of experience. So yan yung realidad mga kababayan. Kaya yung iba ay nahihirapan sa kondisyon ng trabaho. At syempre, makikita nyo yung changing ng weather or changing ng klima dito sa Poland. Makikita nyo naman yung kapaligiran ay napakaputi at napakalamig. Yan ay isa sa hamon dito sa Poland, yung kondisyon ng trabaho at kondisyon ng araw-araw na pamumuhay. Kaya bilang isang OFW or bilang isang
Pilipinong manggagawa dito sa Poland. Ito ang isa sa kinaayawan ko, yung magtagal sa labas during a winter season. Kasi nga, mapopros pati ang utak nyo dito sa labas. Makikita nyo naman, hindi madaling makipagsapalaran during winter season, mga kababayan. Ang ikatlong disappointment or disappoint ng ating mga kapwa OFW or kapwa kabayan dito sa Poland ay ang language barrier. Ang language ay napakahirap at hindi lahat ng local people ay mag-a-adjust sa iyo dahil hindi lahat ng local people ay marunong mag-English or mag-English, lalo na yung mga edad 40 pataas. Siyempre yung mga young or yung mga teenager, so nag-a-adjust na sila or nakakapagsalita na sila ng English sa mga panahong ito. Pero before, kung nagtatrabaho kayo sa mga malalaking syudad dito sa Poland, ay madali na yung communication. Pero kung nananatili pa rin kayo sa mga countryside or sa mga maliliit na syudad, yung iba nating mga kababayan ay nakaka-experience pa rin yan. Napakahirap napakahirap ng communication, lalong-lalo na kung naninirahan kayo sa countryside. Ang pinakamagandang solusyon ni kabayan ay matuto dapat kayong magbasa kahit basic or magsalita kahit basic Polish. Yan yung pinakang solusyon ni kabayan Adrian. Lalong-lalo na sa pagbili ng pagkain, dahil yan yung unang-una nating gagawin kapag tapos ng trabaho ang pumunta at bumili ng pagkain. Kaya kinakailangan marunong tayong makaintindi kahit basic. Ang disappointment na last na ibibigay ko ay ang condition ng tirahan. Kung kayo ay malakas ang loob na maging independent katulad ko, so ang nagiging problema ay napakamahal or medyo mabigat ang pagrerenta ng rooms or ng apartment dito sa Poland. Siyempre napakabigat niyan sa bulsa kung ang sahod nyo ay basic salary lamang. Kaya huwag kayong maglalakas ng loob kung hindi nyo kaya at walang susuporta sa inyo. Ang ibig kong sabihin ay magrenta or maging independent katulad ko. Ang pangalawa sa kondisyon ng paninirahan, kung nasa agency kayo, based sa aking experience ay medyo marami kayo sa isang flat or sa isang bahay. So based sa aking experience, 3 years ago or 2 years ago nang nasa agency ako, ay umabot kami ng 15 person sa isang bahay. At ang kwarto ay 4 lamang, tapos isa lamang yung paliguan. So napakahirap niyan kapag sabay-sabay yung pasok ninyo. For example, sabay kayong papasok ng 7 a.m. or kahit na 5 kayong 7 a.m. ang shift. Tapos liligo kayo dapat ng maaga para masolusyonan yung or makaligo kayo lahat. So yan yung aking na-experience nung nandun pa ako sa agency or nung naninirahan pa ako sa agency, mga kababayan. So hindi madali maging isang OFW rin sa Poland. Yan yung mga disappointment na naranasan ko at naranasan ng iba nating mga kababayan hanggang sa ngayon. At patuloy na mararanasan ng iba nating mga kababayan na nangangarap
at gustong makapagtrabaho dito sa Poland. Kaya kinakailangan nyong i-survive yan, kinakailangan nyong maging positibo. So hindi ko ito sinasabi para mag-doubt kayo or maging negative kayo mga kababayan. Ito ay sinasabi ko dito sa aking video para maging aware kayo at nang mapaghandaan ninyo at nang hindi kayo mag-give up kaagad. So alam ninyo yung consequence kapag naglakas loob kayo umalis sa agency. So alam niyo yung magiging condition din niyo kapag naging independent kayo katulad ko. So itong mga ganitong video na ginagawa ko, ito ay base sa aking experience for more than 5 years nga dito sa Poland ng pagiging isang OFW mga kababayan. Kaya para dun sa mga nangyarap, napakarami ko nang ginawang video patungkol dito sa Poland. At mapapanood ninyo yan. Kung may mga katanungan kayo, ay pwede kayong mag-comment sa mga video ko sa aking iba't ibang social media account. So by the way, ako si Adrian at isa nga akong OFW dito sa Poland na nagbibigay ng kwento base sa aking karanasan dito sa akong hotelier. At ang field ko ay housekeeping. Bilang housekeeping supervisor mga kababayan ay marami akong pinagdaanan for more than 5 years dito. Sabi ko nga, nag-start ako bilang cleaner, naging waiter, at nagpa-part-time din ng bartender dito noong mga panahon na kaya ko pang gawin. Pero sa ngayon ay medyo strict yung company ko at bawal akong mag-part-time dahil nga nag-offer sila ng maayos na salary para matustusan ko yung mga pangangailangan ko sa pagbabayad ng bahay at ng iba't ibang bills. Kaya kinakailangan kong i-survive yung pinagkasundoang salary. So medyo okay naman sa akin sa mga panahong ito, pero hindi natin masasabi kasi nga tumataas ang cost of living taon-taon dito sa Poland, or hindi lang sa Poland, sa buong Europe mga kababayan. So ito ay mga experience ko na ibinabahagi sa inyo mga kababayan, at gusto kong maging aware kayo, yung iba kasi nga marami ring nangangarap makapunta dito. So hindi lamang naman ako ang gustong maging OFW at hindi lamang ako ang gustong maging successful dito sa Poland. So napakaraming mga kababayan natin ang nangangarap din. Yung iba ay gusto nila yung trabaho na ginagampanan ko ngayon. So sabi ko sa inyo, pag yamanin ninyo kung ano yung meron kayo at kung kaya nyong i-improve ay gawin ninyo hanggat kaya ninyo. Huwag kayong lipat ng lipat kung wala naman kayong kakayahan para hindi masayang yung mga panahon at oras ninyo dito sa Poland mga kababayan. Hanggang dito na lamang itong pagbibigay ko ng tips at ideas patungkol dito sa Poland mga kababayan. Once again, ako si Adrian at ito ang kwento ng buhay OFW dito sa Poland.